Pasintabi po sa mga naghahapunan, chinap-chop na bahagi ng katawan na hindaluan pa ng kimchi sauce ang tumambad sa isang tulay sa Maynila. Laman ito ng drum na ibinenta sa isang mangangalakal. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ang mga marka ng drum. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ikinagulat ng isang mangangalakal na chinap-chop na katawan pala ng isang lalaki ang laman ng plastic na nakasilid sa isang drum na ibinenta sa kanya ng isang lalaking sakay ng L300 van. Alas 9 kagabi na ito nalaman ng buksan ng drum sa Delpan Bridge, Barangay 286 sa Maynila. Yung isang kalakal boys po na pinagtapunan ng isang mama na binayaran siya ng 300, kinuha niya po kasi akala po niya kalakal yun. Pagbukas niya, nagulat siya. Patay pala. Chop-chop na pala. Hindi pala basta basura ang inihalo mga bote rin ng red sauce o paste sa loob na natukoy ng Manila Police bilang kimchi. According dun sa ating taga-forensic unit, parang mga kimchi product. So hindi natin alam kung purpose yun para hindi maamoy. Dahil siyempre pag kimchi nga naman, medyo may maamoy yun para matakpan yung amoy nung katawan ng ating biktima. Inassemble ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang pinagpuputol-putol na mga parte ng katawan ng lalaki na lumalabas na kumpleto pa. May saksak ito sa leeg at nasa 6 na oras pa lang patay ng matagpuan base sa paunang evaluation ng SOCO. Based doon sa estimate natin sa edad nito, ito ay lalaki na may edad sa estimate ng ating forensic unit na sa 35 to 40 years old dito. Wala tayong nakitang mga identification, wala rin tayong nakitang mga body marking o kaya mga tattoo. Ongoing pa rin yung ating iimbestiga para malaman natin yung identity nitong ating biktima at siyempre yung mga gumawa nito. May lubid sa putol na mga braso ng biktima at may bakas din ng pagkakatali sa kanyang mga paa. Kung sino man po ang nakakaalam ng victim, magbigay alam po lang sa barangay namin at sa kapulisan po. Bukod sa pagtukoy sa biktima at mga pumatay sa kanya o nagpapatay sa kanya, inaalam din kung saan siya pinatay at kung bakit chinap-chop ang labi. Sinisilip kung makatutulong sa investigasyon ng mga marking sa drum, tulad ng manufacturer at origin na Indonesia. May manufacturing date din ito na November 20, 2025 at expiry date na May 20, 2026. Lahat yon titignan, mag-iimbestiga doon kung meron bang connection yon at malalaman natin yon during doon sa natapos na yung ating pag-iimbestiga dyan. Bumuo na ng Special Investigating Team ang Manila Police at ongoing na ang pag-trace sa mga nangyari sa drum at sa sasakyang nagdala nito bago at pagkatapos ito magpunta sa lugar. Marami na ring nakalap na testimonya ang pulisya mula sa mga saksi pero hindi na muna idinetalye. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Naaresto pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso nung nakaraang taon kahit may mga naunang pag-iitang pamahalaan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kahit dumistansyang palasyo sa ICC. Ang binanggit noon ng Pangulo ay ang Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Kaya ng pangalanan sa isang dokumento ng ICC bilang kasabwat o co-perpetrator ni Duterte sa kanyang drug war, sila Senador Bongo at Bato de la Rosa. Natanong ang palasyo kung muling makikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ang palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant ay nilalabas ang ICC sa mga pinangalanang kasabwat sa drug war. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa, kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Mensahe ng palasyo sa mga pinangalanang co-perpetrator. Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Sabi naman ng palasyo sa mga taga-suporta ng mga pinangalanang co-perpetrator,
Hindi kailangan magkagulo sakaling maglabas nga ng warrant ng ICC na legal umano at bahagi ng paggulong ng hustisya. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Sa kabila ng mga pahayag na yan, ay hindi raw pinag-uusapan sa ngayon ang muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC, tinukay na kasabwat o co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Mula 2011 hanggang 2019, kasama raw sila sa pagpapatupad ng plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder. Sa kaso ni Senador Go, nagsimula raw ito noong personal aid at special assistant pa siya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the President. Mariing itinanggi ni Go ang alegasyon ng ICC prosecutors na tinawag niyang walang basihan, one-sided at hindi patas. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant ng Alkalde noon ng Davao City. Nakasaad sa kanyang press release na ang kanyang mga responsibilidad doon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Dagdag ni Go, walang inutos na illegal sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang illegal na utos mula kaninuman. Sa huling sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go at naglabas din siya ng litrato habang namimigay ng relief goods sa Davao City nitong Biyernes. Pero sa kaso ni Senador de la Rosa, mula Nobyembre pa siya hindi pumapasok sa Senado mula nang umugong na may warrant na ang ICC laban sa kanya. Pero paminsan-minsan ay nagpo-post ito sa social media. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutors sa kaso mula rin nung alkalde pa lamang si dating Pangulong Duterte. At siya naman ay nakaupong hepe ng Davao City Police at kalaunan ay naging PNP chief. Wala pa siyang tugon sa pagpapangalan sa kanya ng ICC bilang kasabwat sa drug war. Pero nabanggit noong handa siya humarap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Naniniwala ang ilang senador na hindi pwedeng arestuhin ang sinumang senador sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Kung nasa labas ng Senado naman, maaari bang gawin ang sinapit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies dito. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila. Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat idaan sa local court ang anumang arrest warrant galing sa ICC o ibang foreign court. Pwede aniyang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang sa issue at pag-aralan din ng mga abogado ng Senado ang dapat gawin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nadakip na ang pumatay sa isang babaeng negosyante sa Naik, Cavite noong 2024 at tumadtad ng saksak sa mister ng biktima na himalang nakaligtas. Sabi ng suspect, may ibang mastermind sa krimen na handa niyang pangalanan. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ganyan ang malagim na sinapit ng mag-asawang negosyante sa Kamay. September 2024, nang ipalabas namin dito sa 24 oras ang kaso ng pagpatay sa negosyanteng si Chari Cantuba sa Naik, Cavite. Sinaksak sa lalamunan si Chari habang ang mister niyang si Marlon inundayan sa katawan pero hindi napuruhan at kalaunay nakaligtas. Ang suspect sa krimen ang nagbaneho para sa mag-asawa noong biyahe na iyon at nagpresenta raw na sasama sa murang bilihan ng paninda. Itong ating suspect ay nakuha lang po na mag-drive. Opo. So alam din po niya yung pasiko-siko dito sa Naik dahil yung pong dati niyang asawa ay taga rito po. Pagdating sa madilim na lugar, itinabi umano ng suspect ang sasakyan at nagpaalam na iihi at doon na niya isinagawa ang krimen. Pinilit niya pong salagin yung panaksak pero talagang napuruan si Ate Chari.
Higit isang taon nang nakalipas, nadakip na ng naik pulis ang suspect. Sa pinagtaguan niya sa Kalintaan, Occidental Mindoro, iba na ang itsura ng suspect sa inilabas na wanted picture noon ng PNP. Medyo skinhead siya. Pero ngayon po ay nagpatubo na po siya ng buhok. Napag-alaman po namin na itong suspect po ay taga Mindoro. So at that time po na nakatakas siya, nagawa na po ng tracker team po ang naik. Ayon sa pulisya, parang nagduda raw ang mga residente sa personalidad ng suspect na anilay mailap at halos hindi lumalabas ng bahay. Napaka-importante po noon yung isang tape ng isang kababayan. Kasi sabi ko nga, kahit mayroon po tayong tracker team na kinakandak, hindi po magtatagumpayan without the information coming from the, of course, support and information given by itong mga kababayan po natin. Kwento ng suspect sa pulisya, hindi totoong nasa kanya ang higit 2 milyong pisong pera ng mag-asawa na nawala sa crime scene. Binayaran po ako, kaya ako nagawa. Dahil gipit din po ako sa pera. Magkano binayad sa'yo? 50 po. 50,000 pesos daw ang ibinayad sa kanya ng anyay mastermind sa krimen. Handa ka bang isiwalat kung sino ito? Opo. Iniimbestigahan na ng pulisya ang anggulong ito. Nagsisisi po na may dalang takot kasi tatakot po ako sa mangyari sa mga anak ko. Nananawagan po ako. Sana protektahan po ang aking mga anak. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Patay ang isang dating beauty queen matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa San Manuel, Isabela. Ayon sa pulisya, tinambangan si 2013 Miss Philippines Earth runner-up Lulette Jane Ramilo de Guzman habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa harap ng kanyang bahay noong Biyernes. Kasusundo lamang daw ng biktima sa 3 niyang anak mula po sa paaralan. Pagbaba ng mga anak, doon na pinagbabaril ang beauty queen na isa ring guro. Nagtamusan ng mga bala sa pisngi at tagiliran. Iniimbestigahan pa ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Nag-aalok ng 50,000 pisong pabuya ang alkalde ng San Manuel para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon. Binasahan na ng sakdal ng Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa ghost project sa Pandi, Bulacan. Pero tumanggi ito maghain ng tugon kung aamin o tatanggi sa akusasyon. Pinagbigyan naman ng korte ang hiling ni Revilla na makapaghain ng mosyon sa ombudsman. Nakatutok si Maki Pulido. Sa ikatlong schedule ng arraignment, binasahan na ng sakdal si dating Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong malversation kaugnay ng di umano'y higit 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasabay niya si Juanito Mendoza, dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District. Sa kasong di umano'y nakipagsabwatan siya kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumanggap ng kickback sa proyektong isiningit niya sa national budget nung siya ang chairperson ng Senate Committee on Public Works. Tumangging maghain ng plea si Revilla. Kaya korte ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Not guilty naman ang inihain ni Mendoza. Kaya po hindi nag-enter ng plea si Senator Bong kasi po mini-maintain niya yung position niya na kine-question yung legality or yung validity ng information. Nabasahan na rin ng sakdal ang iba pang mga akusado noong February 9. Naantala ang arraignment ni Revilla dahil sa mga inihain nilang motion sa korte. Pinayagan ng korte ang isa sa mga motion na makapaghain si Revilla ng motion sa Office of the Ombudsman para muling imbestigahan ang kasong isinampa laban sa kanya. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Kaya humihingi siya ng pagkakataon na harapin itong mga charges na ito na hindi pinasagot sa kanya dati. Sa resolusyon ng korte, inatasan ng Office of the Ombudsman na resolbahin ang mosyon ng kampo ni Revilla sa loob ng 60 araw. Iginiit din ng korte, walang epekto ang resolusyon sa inisyong arrest warrant at sa paggulong ng kasong malversation. Kaya nakatakda na ang pre-trial sa March 6. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Naglabas ng precautionary whole departure order ang korte sa Maynila laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pa. Kaugnay ito na kinakaharap nilang kasong plunder at iba pang kaso na nasa preliminary investigation ng Department of Justice.
Sa dokumento mula sa Branch 52 ng Manila Regional Trial Court, nakasaad na may dahilan para paniwalaang aalis sila ng bansa para umiwas sa pagkaaresto at malitis sa korte. Sakop din ng whole departure order sina dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH engineers na sina Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Happy Monday, chikahan mga kapuso! The Stars are back on the dance floor sa second season ng Stars on the Floor kagabi. Kumataw dyan ang Dance Authority pati na rin ang ilang P-pop stars at ipapakilala na rin ang bagong makakakulabanan nila sa dance floor na celebrities. Makichika kay Athena Imperial. Kung last week nakilala natin ang 5 P-pop idols na magtatagisan sa dance floor, ngayong linggo, ipinakilala na rin ang kanilang makaka-collab sa sayawan, ang Celebrity Dance Stars. First on the list, ang isa sa member ng OG girl group na Sex Bomb, si Sugar Mercado. Talagang kailangan ko sa sarili ko ng training kasi ang tagal ko nang hindi sumasayaw. Beauty queen na nga tayo, di ba? Yes! Yes! Pero dahil sa show na to, kailangan ko ulit ibalik yung linya, yung galaw. And excited ako kasi na-miss ko rin talaga yung iba't ibang genre na sayaw eh. From Starstruck Kids, Paul Salas is now taking the center stage for a dance battle. Magandang chance na rin for me to level up as an artist, as a performer. Lagi kong kinakwento, sinasabi na for a time, na-hate ko ang pagsasayaw eh. Parang na-burnout ako. But this time, I think it's the right time, this 2026, na mapakita sa inyo talagang ang aking first love, which is ang pagsasayaw. Another contender is a Filipina-Argentinian member of K-pop dance group. Say annyeong to Shanti. First time ko pong sumali sa competition talaga na like something like this. So, iba po pala talaga yung pressure. Dahil nag-perform po ako sa harap ng mga dance authority, parang nagkaroon ako ng kaba na kakaiba. I'm excited to see yung growth ko din in the future. Patutunayan naman ng versatile actor na si Rocco Nacino na he still got the groove. Sa unang episode pa lang hirap na ako kaya sabi ko, ano kaya dapat ko gawin para manatiling energetic ang kada performance ko? So, think ko yun ang magiging challenge sa akin kasi obviously ako yung pinangmatanda sa kanilang lahat. Pero katulad ng pinakita ni Rojon na champion, sabi ko, nako, kung kinaya ni Rojon, definitely kayang-kaya ko rin to. Pero sino pa kaya ang dadagdag sa celebrity roster ng Stars on the Floor this season? Yan at ang makaka-partner nilang pop dance stars ang aabangan next week. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings.